Sa modernong lipunang Pilipino, ang motorsiklo ay hindi na lamang itinuturing na isang alternatibong sasakyan, kundi isang mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na pamumuhay para sa maraming Pilipino. Ito ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng tahanan at hanap buhay, ng pamilya at pangarap, at ng pangailangan at oportunidad. Sa mga lungsod na binabalot ng trapiko at sa mga probinsyang kulang sa pampublikong transportasyon, ang motorsiklo ay naging sagot sa problemang pang-mobilidad ng bansa. Sa ganitong kalagayan, umusbong ang iba't ibang tatak ng motorsiklo mula sa mga kilalang dayuhang brand hanggang sa mga lokal na alternatibong mas abot kaya para sa karaniwang mamamayan. Isa sa mga tatak na nagkaroon ng malaking impluwensya sa sektor ng budget motorcycle sa Pilipinas ay ang Euromotor. Sa loob ng mahigit isang dekada, ang Euromotor ay naging pamilyar na pangalan sa mga lansangan, terminal at pamilihan. Gayunpaman, sa kabila ng lawak ng presensya nito, nananatiling limitado ang kaalaman ng marami hinggil sa kasaysayan at tuloy na pinagmulan ng brand. Bago pa man lumitaw ang Euromotor sa merkado, matagal nang nakaugat ang industriya ng motorsiklo sa Pilipinas. Sa loob ng maraming dekada, pinamunuan ito ng mga kumpanyang Hapones na nagdala ng reputasyon ng tibay, kalidad at makabagong teknolohiya. Ang mga motorsiklong ito ay tinuturing na long-term investment, subalit kasabay nito ang mataas na halaga ng pagbili at pagpapanatili o maintenance. Para sa maraming Pilipino, lalo na yung mga nasa working class at low-income sectors, ang mga presyong ito ay hindi praktikal. Dahil dito, lumitaw ang pangangailangan para sa mas murang alternatibo. Unti-unting pumasok ang mga budget-oriented na brand na nakatuon sa simpleng disenyo at pangunahing functionality. Sa panahong ito, naging malinaw na ang merkado ng motorsiklo sa Pilipinas ay hindi na lamang umikot sa performance at prestihiyoso, kundi higit sa lahat sa affordability at praktikalidad. Ang ganitong sitwasyon ang naglatag sa pundasyon para sa pag-usbong ng Euromotor. Ang Euromotor ay opisyal na inilunsad sa Pilipinas noong Hunyo 2006 sa ilalim ng pamamahala ng Mitsukoshi Motors Philippines Incorporated. Ang MMPI ay isang kumpanyang may sapat na karanasan sa industriya ng motorsiklo na nagsimula pa noong dekada 90 bilang importer at distributor ng iba't ibang tatak. Sa kanilang mahabang karanasan, napansin ng kumpanya ang paulit-ulit na hamon ng merkado, ang kakulangan ng abot kayang motorsiklong may sapat na kalidad para sa pang-araw-araw na gamit ng mga Pilipino. Bilang tugon, nagpasya ang MMPI na lumikha ng sariling brand na ganap na nakatuon sa lokal na pangangailangan. Ang Euromotor ay sinilang hindi bilang isang high-end brand, kundi bilang isang practical na solusyon. Sa proseso ng pagbuo, isinasaalang-alang ang kondisyon ng mga kalsada sa Pilipinas, ang klima, ang uri ng paggamit ng motorsiklo at ang limitadong kakayahang pinansyal ng target market. Ang ganitong approach ang nagbigay ng malinaw na identidad sa Euromotor bilang isang motor ng masa. Ang Euromotor ay nananatiling pagmamay-ari at pinamamahalaan ng Mitsukoshi Motors Philippines Incorporated. Bilang lokal na kumpanya, may kakayahan ng MMPI na mabilis na umangkop sa pagbabago ng merkado. Isa sa kanilang mga pangunahing estratehiya ay ang malawak na distribusyon sa buong bansa. Sa pamamagitan ng mga dealership na matatagpuan sa mga lungsod at probinsya, naging mas madali para sa mga Filipino na magkaroon ng akses sa produkto. Bukod sa distribution, mahalaga rin ang papel ng financing at installment option sa tagumpay ng Euromotor. Sa halip na limitahan ang pagbili sa mga may kakayahang magbayad ng buo, binigyang daan ng kumpanya ang mas maraming Filipino na magkaroon ng sariling motorsiklo. Sa ganitong paraan, ang Euromotor ay hindi lamang naging produkto, kundi kasangkapan sa pagunlad ng kabuhayan ng marami. Ang tanong kung ang Euromotor ba ay isang tunay na Pilipinong brand ay madalas lumilitaw sa mga diskusyon. Sa technical na aspeto, ang Euromotor ay tinuturing na lokal na brand sapagkat ito ay nilikha, pinamamahalaan at ipinamahagi ng isang Pilipinong kumpanya. Gayunpaman, tulad ng karamihan sa mga motorsiklo sa buong mundo, hindi lahat ng piyesa nito ay gawa sa Pilipinas. Marami sa mga bahagi ay inaangkat mula sa ibang bansa, partikular sa mga bansang may malalaking manufacturing capabilities. Sa kabila nito, mahalagang tandaan na ang pagiging Pinoy brand ay hindi lamang nasusukat sa lugar ng paggawa ng piyesa, kundi sa layunin at direksyong pinaglilingkuran ng produkto. Sa aspetong ito, malinaw na ang Euromotor ay dinisenyo para sa Pilipino at tumutugon sa partikular na konteksto ng buhay sa bansa. Ang pangalang Euromotor ay hindi nagmula sa Europa bilang lugar, kundi bilang konsepto. Ang salitang Euro ay ginagamit upang magpahiwating ng kalidad at modernong disenyo. Sa larangan ng marketing, ang ganitong estratehiya ay karaniwan upang makuha ang tiwala ng mamimili. Para sa Euromotor, ang pangalan ay nagsilbing simbolo ng layuning maghatid ng dekalidad na produkto sa mas mababang halaga.
Isa sa pinakamalakas na dahilan ng tagumpay ng Euromotor ay ang kakayahan nilang mag-alok ng malawak na hanay ng modelo sa presyong kayang abutin ng karaniwang Pilipino, mula sa mga simpleng underbone motorcycles hanggang sa mga scooters na may mas mataas na displacement. Ang Euromotor ay may produkto para sa iba't ibang pangangailangan. Ang presyo ng mga motorsiklo nito ay karaniwang mas mababa kumpara sa mga kilalang international brands na ginagawang mas accessible ang pagmamayari ng motorsiklo. Sa paglipas ng mga taon, may ilang modelo ng Euromotor na naging simbolo ng brand. Ang mga ito ay kadalasang pinipili dahil sa balanse ng presyo, performance at practicality. Ang mga scooters na may fuel-efficient engines ay naging popular sa mga urban commuters, habang ang mga underbone models naman ay naging paborito ng mga riders sa probinsya. Ang kasikatan ng mga modelong ito ay patunay ng kakayahan ng Euromotor na basahin at tugunan ang pangangailangan ng merkado. Ang pagtangkilik ng mga Pilipino sa Euromotor ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng ilang salik. Una ay ang affordability, na isang napakahalagang konsiderasyon sa isang bansa na may malaking bilang ng low hanggang middle income earners. Ikalawa ay ang simpleng maintenance at mababang gasto sa pag-aalaga ng motorsiklo. Ikatlo ay ang praktikal na disenyo na angkop sa pang-araw-araw na paggamit. Higit sa lahat, ang Euromotor ay naging simbolo ng accessibility para sa maraming Pilipino. Ito ang unang hakbang tungo sa mas maginhawang buhay at mas malawak na oportunidad. Sa kabila ng tagumpay, hindi rin nakaligtas ang Euromotor sa kritisismo. May mga issue ukol sa kalidad ng ilang unit at availability ng spare parts. Mayroon ding patuloy na debate tungkol sa identidad ng brand bilang lokal o rebadged product. Ang mga isyong ito ay bahagi ng mas malawak na hamon na kinakaharap ng mga budget motorcycle brands sa Pilipinas. Sa pagdaan ng panahon, ang Euromotors ay naging bahagi ng motorcycle culture ng bansa. May mga komunidad ng riders na nagbabahagi ng karanasan at kaalaman tungkol sa kanilang motorsiklo. Ang ganitong uri ng pakikipag-ugnayan ay nagpapatibay sa ugnayan ng brand at ng mga gumagamit nito. Sa mas malawak na perspektiba, makikita rin ang impluwensya ng Euromotor sa ekonomiyang lokal, lalo na sa sektor ng maliliit na negosyo at informal na hanap buhay. Maraming Pinoy ang umaasa sa motorsiklo hindi lamang bilang personal na sasakyan, kundi bilang pangunahing kagamitan sa pagkita ng pera. Ang mga delivery riders, messengers, small-scale vendors at maging ang mga driver ng tricycle at habal-habal ay ilan lamang sa mga sektor na nakinabang sa pagkakaroon ng mas abot-kayang motorsiklo. Sa ganitong konteksto, ang Euromotor ay nagsilbing tulay para sa mga individual na may limitadong kapital ngunit may hangaring magnegosyo at maghanap buhay ng maayos. Hindi rin may kakailan ng presensya ng Euromotor ay nagbigay ng kompetisyon sa merkado ng motorsiklo sa Pilipinas. Dahil sa mas mababang presyo nito, napilitan ng ilang mas kilalang brand na maglabas ng mas budget-friendly na modelo upang makasabay sa demand ng masa. Sa ganitong paraan, ang Euromotor ay hindi lamang nakinabang bilang kumpanya, kundi nakatulong din sa pagbibigay ng mas maraming options para sa mga customers. Sa huli, ang Euromotor ay maaaring ilarawan bilang salamin ng kompromiso. Ito ay hindi perpekto at hindi rin maituturing na premium, ngunit sapat at praktikal. Sa isang bansang tulad ng Pilipinas, kung saan ang realidad ng buhay ay madalas na nangangailangan ng pagtitipid at diskarte, ang ganitong uri ng produkto ay may mahalagang papel. Ang patuloy na pag-iral ng Euromotor sa merkado ay patunay na may pangangailangan para sa mga brand na nakatuon sa masa at sa tunay na kalagayan ng lipunang Pilipino. Kung susumahin, ang Euromotor ay hindi lamang kwento ng isang tatak ng motorsiklo, kundi kwento sa pag-angkop sa realidad ng bansa. Ito ay kwento ng isang lokal na inisyatiba at naglalayong puna ng puwang sa merkado at magbigay ng solusyon sa araw-araw na problema ng transportasyon.